ating susi, kailangan natin magpuno ang salita ng Diyos upang patuloy tayo makakaranas ng mga sinasabi ng ating Sister Maria na mapapalad mula sa Panginoon. Ito ay napakahalaga nating maunawaan yung mga ganitong klase ng pakikipag-ugnayan sa Diyos upang maranasan natin kung paano yung pagpapala ito ay dumating sa buhay ng bawat isa sa atin, lalo-lalo na higit yung mga unexpected. Kailangan ay araw-araw ito ay ating pinaghahandaan yung mga pagpapala na hindi natin inaasahan, subalit ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin upang maging ikaw ay mamagha dun sa mga ginagawa ng Panginoon na pala na Espiritu na pagpapala or blessing, abundance na mararanasan ng bawat isa sa atin. Ang ating pagsasalusaluhan is about unexpected. Pag sinabing unexpected, hindi inaasahan na kasaganaan na mangyayari darating sa ating buhay. Sino sa inyo nakakaranas ng mga unexpected o mga hindi inaasahang pagpapala, maliit man ito o malaki sa kanyang buhay? Sa bawat isa sa atin, sino sa inyo nakakaranas? Ayan, may mga nakakaranas. Kasi napakahalaga ng ikaw ay nakakaranas ng ganitong mga bagay na ikaw mismo ay mamamangha. Kaya nga, maaaring sabihin na naman ng bawat isa o mga nakakarinig, brother, ikaw ba'y nararanasan mo? Yes, maraming beses, maraming pagkakataon na ito ay aking naranasan. Tulad nga kagabi, gabi na tumawag sa akin ng aking kakilala at ako'y may kailangan sa financial, kahit konti, ay may pangailangan, may mga pangailangan sa bahay na kailangan mabili. At mga bandang alas 11 na yata ay tumawag yung aking kaibigan. Ang sabi, brother, maaga ko kukunin yung mixer at aakilagin ko, sabi ko, praise the Lord. Yung mga bagay na ito ay hindi ko inaasahan. Alas 6, kukunin ko. Nag-set ako ng air block. Alas 5 pa lang, isip na ako. Dahil na may inaasahan. Subalit, bumaba ako, di pa ako nakapababasa. Hindi pa ako nakapalalaman, bumaba ako. At nagkakaya ako. Alas 6, alas 6:30, alas 7, hanggang alas 7:30. Baka mukhang walang dumarating, mukhang ang makita ko, pasok ko sa bahay, tinignan ko yung cellphone ko, nakita ko, sabi, nag-message. Message ka na. Hindi dumating yung mga kasama ko, dahil akong kamusap. Sabi ko, bang aga ko pa naman gumising ako. Sige ka ako, kung gano'n, walang problema. Matutulog na ako niya ako. Naligo ako. Alas 8:15, may higa na ako nila ako. At hindi ako pinahiga. Alam naman ako, nagbasa ako. At habang ako nagbabasa, biglang tumawag. Pre, kukunin ko na at nagdali din ng aking mga kasama. Kaya ako, praise the Lord ako. Dahil na, nung hawakan ko ang salita ng Diyos, biglang pumilos. Malinaw, pumilos ang banal ng Espiritu. Hindi siya nagpabaya o hindi niya hinayaan na ang kanyang anak ay umasa sa wala. Kaya nga, naroon yung unexpected na biyaya na nagmula sa ating Panginoon. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga dumating at kinuha at doon binigay at ngayon, wala pa, tingin ko hanggang bukas, kaya extended. Kaya ibig sabihin, yung inaasahan ko, higit pa doon sa aking inaasahan dahil ang Diyos ang naghahanda. Kaya nga, kapag ang salita ng Diyos ay iyong inuna, doon sa pangyayari ng aga, hindi ko talaga ng pagbabasa at
humingi ako ng tawad sa Panginoon, sorry Panginoon, sorry Holy Spirit. At talagang mas inuna ko. Natingin na naman ako doon sa tao. Natingin ako doon sa pagbibigay, hindi doon sa pinagdagalingan ng pagpapala. Kaya nga doon, nung hawakan mo ba ng kasulatan, ay pumilos ang banal na Espiritu. Kaya doon ako nilagala, nagpupuri sa Panginoon dahil kitang-kita ko sa maraming bagay, put God first. Unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Kaya minsan pa, palapakan natin ang Panginoon. Kaya nga dito, may mensahe ko, yung unexpected abundance. Why? Naranasan ko. Kaya nga napakahalaga ng isang mensahe, bago natin i-mensahe, ito ay naranasan or pinaranas ng Diyos sa buhay ng bawat isa atin. Ang sabi, true biblical abundance is not an accident waiting to happen. It is something for which we must prepare. Start by confessing. The word is truth. Sa Tagalog, sabi, ang tunay na kasaganaan sa banal na kasulatan ay hindi isang aksidente na naghihintay lang mangyari sa buhay ng isang tao. Ito ay isang bagay na dapat natin paghandaan. Ano yung paghandaan natin? Ano yung paghandaan? Ang salita ng Diyos, yun muna. Salita muna ng Diyos ang ating hawakan. Kung alas 6 ang sinabi, gumising ka ng alas 5 at unahin mo siya. Doon nagkamali ako. Ako mismo nagkamali. Ang ginawa ko, bumaba ako. At inabangan ko yung inaasahan ko doon sa tao. Hindi ko nakita yung pinagdagalingan ng supply. Doon, maging ako ay natabas ng salita ng Diyos. Kaya nga, hindi basta ang mangaral. Hindi basta ang tumayo. Kailangan maranasan mo rin na ikaw ay matabas. Kaya nga, sobrang linaw. Kailangan natin pagdadaan. Why? Bakit dapat pagdadaan? Dahil ito ay pangako ng Diyos. Ang buhay ng isang tao ay hindi pagdurusa. Hindi kadalamhatian lagi. Or suffering. Ang pangako ng Diyos ay tunay. Ito ay mapagyayarihin sa buhay ng mga sumusunod. Amen? Sa mga sumusunod, doon sa matalas ang pagdinig pagdating sa salita ng Diyos. Kailangan natin ng obedience. Ito ang kailangan ng Diyos. Dahil ito nga ay pangako niya. Kung ito ay pangako niya, hahambang ka upang makuha mo yung kanyang pangako. Hindi ka maghihintay doon sa tao, kundi sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. At dito makikita natin sa Juan 17, verse 17. Buksan niyo ang Juan 17, verse 17. John 17:17. At dito, malinaw ang salita ng Diyos. Ang sabi sa 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Meaning, kung tunay mong tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, maging banal ka dahil sa banal na Espiritu, dahil ikaw ay banal. May bubuka mo ang iyong bibig sa katotohanan. Kaya nga kung ang Panginoon Jesus, ang banal na Espiritu ay nasa sa iyong puso at nasa iyong buhay, may bubuka mo ang iyong bibig. Saan? Sa katotohanan. Dahil ang Panginoon Jesus, ang kanyang salita ay totoo. Kaya kung ano yung nasa sa loob mo, iyon ang lalabas. Kapag ang kasalanan ay nasa sa loob mo, ano lalabas? Puro sumpa, puro kasalanan. Iyon ang lalabas sa iyong bibig. Kaya nga, napakahalaga na ang salita ng Diyos ay laging nasa ating mga puso upang ito ay umaapaw sa ating mga buhay.
Kaya nga dito napakalaga ng pakikipag-ugnayan sa Diyos, sa banal na Espiritu. Magkakaroon tayo ng personal encounter with the Holy Spirit. Yun ang napakalaga. Dahil pagka ikaw ay nagkaroon ng personal encounter with the Holy Spirit, doon, kikilos siya sa buhay mo. Hindi maaaring, hindi siya kikilos. At sa sulat ko sa kasaysayan ng lalaki si Job, ay may tatlong ibinigay na ang kataas-taas ng Diyos na mahalagang susi dito sa buhay ng lalaki si Job. Meron daw ibinigay na tatlong mahalagang susi ang Diyos upang ito ay ating malakaran. Mahalagang susi or vital key regarding how to prepare for the coming wealth transfer. Yung gagawing pagsasaling ng Diyos na pagpapala sa buhay ng bawat isa sa atin. Magtataka ka, ilang linggo na ilang araw o ilang pagsasama-sama natin ang ating pinagsasalusaluhan ay tungkol sa abundance, pagpapala. Ito ay sana maunawaan ng bawat isa at nakita kung bakit ito ang ating pinagsasalusaluhan dahil ito ang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Ito ang kailangan para tayo ay patuloy na makasunod at makapaglingkod at magamit ang lahat ng ito pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga doon, ako ay humakbang sa lugar ng Luzon ng nakaraang araw. Inikot ko ang mga iskinita na kung saan ito ay maaaring hayuan ng ating mga kapatid at nakita ko napakaraming kaluluwa. At nakikita ko dito, kasama natin ang Panginoon. At natigiya ko na hindi tayo mapapahiya sa lugar ko. Dahil ito ay ibinigay na noon pa sa kanyang lalaking lingkod. At muli, ito ay naapatan ng ating mga pa upang mag-ami ng mga kaluluwa. Amen? Sa lugar na yan. At nakita ko na napakaliwala sa lugar. Malinis. At naroon, nakita ko, kasama ko ang banal na Espiritu na ako ay pumaroon sa lugar na yan. Ang unang susi na ibinibigay ng Diyos sa lalaking si Job, number 1 key, get acquainted with God. Get acquainted with God. Acquainted. What is acquainted? Ano yung acquainted? Having personal knowledge of ating deep familiarity, close association. Itagalog, nakikilala or kilala or makipagkilala. Yun ang ibig sabihin ng acquainted. Palagay ang iyong loob. Ibig sabihin, palagay ang iyong loob sa isang tao or sa Diyos or sa isang hindi mo kakilala. Kailangan mapalagay ka, kailangan makilala mo siya. Yun ang ibig sabihin ng acquainted with God. At dito sinasabi, if there is a broken relationship between you and your Heavenly Father, move quickly. Pag daw meron kang hindi pakikipagkaunawaan or na-disappoint ka sa isang bagay na hindi mo inaasahan or inaasahan mo ang isang bagay at hindi nangyari sa buhay mo, huwag kang magbibigay ng masamang balik sa Diyos. Pag ikaw ay nagkaroon ng pinanakit o nagkaroon ka ng damdamin hindi maganda sa Diyos dahil ikaw ay isang Kristiyano, ang mensahe nito ay sinasabi para sa mga Kristiyano. Hindi ito sinasabi para sa sanlibutan. Pag ikaw ay nagkaroon ng hindi pakipagkaunawaan sa Diyos, anong gagawin? Move quickly to see your fellowship restored. Kailangan daw makabalik ng mabilis at magkaroon ka ng fellowship sa Diyos ng bilis at ito ay muli mabuo upang ang Diyos ay makakilos sa buhay mo. Dahil napakalaga ng restoration sa buhay ng isang tao at ng Diyos. Kung ikaw daw ay may nasirang relasyon sa iyong ama na nasa langit,
gawin mo mabilis na makabalik ang iyong samahan o ang iyong pakikipag-ugnayan ay may ibalik agad. Ang sabi ng banal na kasulatan, buksan ninyo ang iyong mga banal na kasulatan sa Job 22 verse 21. At dito makikita natin malinaw ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Job 22 verse 21, makipagkilala ka sa Kanya. Sumang-ayon ka sa Diyos, makipagkasundo ka sa Kanya, ang iyong buhay ay giginhawa. Gaganda. Pagka ikaw ay nagkaroon ng personal relationship sa Diyos or personal encounter with the Holy Spirit, ang Kanyang pangako, ang iyong buhay ay gaganda. Dito, napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay napasasako. Tayo ay napasasako sa presensya ng Diyos. Sino sa inyo ang kapag siya ay laging nasa presensya ng Diyos ay laging may kapayapaan, taas ang kamay? Iyon ang napakahalaga. Iba ang presensya ng Diyos. Ito ang kailangan. Ito ang kailangan ng bawat isa sa atin. Ang presensya ng Diyos. Walang iba. Kaya nga dito, na-rebuke. Sino na-rebuke? Ang mga Israelita. Ang mga Israelites. Ano ang kanilang hinanap? Ang kanilang lupa. Ang pangako ng Diyos na lupa na ibibigay sa kanila. Ang daras sa pagpulot na pinanggagalingan sa lugar na yan ng Israel. Iyon ang hinakita agad ng mga Israelites kung saan inilabas sila sa pagkaalipin. Sa pamamagitan ng lalaki, si Moises. At doon, hindi nakita nila na sila ay kung darating sa lugar na yan, hanapin nila ang presensya ng Diyos. Doon na sila ay muli makapagpuri. Doon na muli sila ay makasamba sa isang Diyos na buhay. Hindi ang nakita nila. Laging kakulangan, laging pangangailangan. Ito ang laging hinahanap ng mga Israelites ng panahon ngayon. Kaya nga dito, namuhi ang Diyos sa mga taong ito. Kaya ito ay kanyang nilipon. Sino ang sumunod? Si Joshua at si Caleb. Sila ang sumunod, kaya sila ang nakapasok sa lumang pangako. Kaya nga dito napakahalaga na tayo ay magkaroon ng personal encounter with the Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit, siya ang revelation, siya ang manifestation ng Diyos Ama at ng ating Panginoon Jesus. Kung bakit siya natin. Siya ang nagpapakahayag sa buhay ng bawat isa. Ito ang iyong mararanasan kapag ikaw ay laging ay isang Diyos. Parang ayaw mo nang umuwi, ayaw mo nang humiwalay. Lalo-lalo na kung may paghayo, lalo-lalo na kung may mga gawain sa Panginoon. Alam mo ba na naranasan ko ito? Nung ako ay binata, naranasan ko ito. Hindi pa ako sumusunod, pero naranasan ko ito. Noong mga panahon humahayo, ang mga kapatiran sa lugar ng Maranata, nakakasama ko ng mga brother Bitoy, ina Kuya Egay, kami yung nakakasama ng humahayo ng music ministry. Kami dati, ina Unyong, nakakasama kami. At pagka kami ay humahayo at tapos na ang paghayo, alam niyo ba, parang ayoko nang maghiwa-hiwalay kami. Why? Naroon ang presensya ng Diyos. Iyon ang iyong maranasan. Kahit na
may mga bagay kang gagawin. Parang ayaw mo nang maghiwa-hiwalay kayo because of that feeling na ibibigay ng presence of God. Yun ay napakahalaga. Magkakaroon ng kapayapaan. Magkakaroon ng katiwasayan ng iyong damdamin ng iyong puso pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga napakahalaga ng personal encounter with the Holy Spirit. Naroon ang presensya ng Diyos. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Naroon ang kapayapaan sa iyong puso. Number 2 key na ibinibigay ng Diyos at ibinigay na sa lalaking si Job. Number 2 key, make sure there is peace between you and the Lord. Make sure there is peace between you and the Lord. Kaya nga, napakahalaga na aking maunawaan at masiguro na pagka ikaw ay nakikipag-ugnayan o nakikipag-iig sa Panginoong Jesus o sa Banal na Espiritu, doon nakikita mo naroon yung kapayapaan sa buhay mo. Ito ay kailangan mong maunawaan at kailangan mong malaman na naroon ito sa puso mo. Pagka ito ay wala, pagka naroon na laging may umaabala, parang laging may dumating sa iyong isipan, ibig sabihin, nakasisingit ang gawa ng diablo sa iyong buhay. Kaya nga, ang kailangan, make sure there is peace between you and the Lord. Kailangan masiguro mo na may naroon ang kapayapaan sa pagitan mo at ang Diyos. There must be no conflict involving heaven and your soul. That is why we are instructed to be at peace. Thereby, o sa gayon, ang ikabubuti mo, ang mangyayari, o darating sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Dito nakikita natin na pagka naroon yung peace, naroon yung kapayapaan habang ikay nakikipag-ugnayan, masisiguro mo na sabi. Anong sabi? Ano raw ang iyong masisiguro? Masisiguro mo na yung ikabubuti na mangyayari sa buhay mo. Dahil naroon kasama mo ang Diyos, ang Banal na Espiritu. Kaya nga dito napakahalaga ng pakikipag-ugnayan pagdating sa ating buhay sa Diyos. Ito ang kanyang kailangan. Ito ang nais ng Diyos. Bigyan natin ng oras. Marami sa mga Kristiyano nagsimula ng trabaho alas 8, inaabot ng alas 10, inaabot ng alas 9 ng gabi, nagtatrabaho pa rin. Hindi yung araw na linggo, hindi lang yun, alam di ba? Hindi lang yun ang binibigyan ng kahalagahan ng Diyos na iyong magawa, kundi ang sabi, araw-araw. Bigyan mo ng oras pagdating sa gawain. Bigyan mo ng oras ang Diyos upang madama mo ang kanyang presensya. 2 araw na lang ang hinihingi ng Diyos sa akin sa loob ng isang linggo. Nawawala pa tayo doon sa isa. Kaya nga, dito napakahalaga na ating ibigay ang ating mga buhay pagdating sa paglilingkod upang yung unexpected abundance, unexpected blessing ay maranasan mo. Hindi puro by might, hindi puro sa sarili mong kalakasan ibinubuhos ang iyong matatanggap na pagpapala. Kaya kung kaya ikaw at ang Diyos ay may pagkakaisa, maging sa lahat ng mga bagay spiritual or natural dahil all things are parallel. All things are parallel. Sa natural at sa spiritual, ang sabi ng Panginoon, ito ay parehas. Kaya nga maging sa natural, bigyan natin ng oras. Yung oras, ibigay natin. Bigyan natin ng oras ng Diyos. Dahil napakahalaga. Nung tayo ay nagbibigay ng oras sa Diyos, hindi lamang sa pagbabasa, maging sa mga fellowship. Napakahalaga ng fellowship with the Lord. Dahil doon mararanasan mo ang presensya ng Diyos. Ang sabi, peace with God shall come upon to you through Jesus Christ. Pagka
binibigyan mo ng oras ang Diyos sa iyong buhay, darating daw ang peace na nagbubuhat sa Diyos through Jesus Christ. Amen? Ito ang darating sa buhay mo. Key number 3. Take your instruction directly from God. Kita niyo. Kaya kanina natin kukunin ang mga instruction na ito ng ating buhay, ng ating paglabas, ng ating paglakad, ng ating pagkilos, ng ating paghinga. Lahat ito. Take your instruction directly from God. Sa Diyos natin kukunin. Hindi kung kani-kanino. Yung mga instruction na binibigay ng ating mga kakilala, mga magulang, mga kapatid, ito ay secondary lang. Ito ay panandalian lang. Subalit yung instruction na nagbubuhat sa Diyos, ito ay pangmalabanggan dahil bibigyan ka niya ng kapayapaan sa iyong puso. A word from God may be delivered by a third party, but we must always go to the original source. Hindi, nakakaya ba? Maaaring ang salita ng Diyos ay pinapahayag tulad ko. Second party ako or third party na ako na nagbibigay ng salita ng Diyos para sa inyo. Pero, ang sabi ng salita ng Diyos, go back to the main source. Siya na nagbibigay ng salita. Walang iba kundi ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Ito ang ating gagawin. Always go to the original source. Sino yung original source? Ang Diyos, ang salita niya. Dito tayo makipag-ugnayan. Bagamat narinig nyo, may nangangaral, may nagtuturo, may nagsasalita, hindi lang tayo dito aasa. Kundi sa Diyos, magkaroon tayo ng personal encounter. Yun yung sinasabing personal relationship with God. Bigyan natin ng oras. Ang dami kong ginagawa sa totoo lang. Ang aking ginagawa, yung aking biyanan. Ako ang nagkakatid. Ako ang nagdadala kung saan pupunta. Ang aking ginagawa, ako rin ang nagdadala. Ako rin ang nagkakatid. Sabi ko nga sa inyo, Thursday ko na nagawa ang susi. Dapat Monday pa lang nagawa ko na. Dahil nga, napaka-busy. Kaya ako hindi pwede, hindi ko magawa. Kaya pagdating ng Thursday, pagkagaling namin ng pagpapacheck up, ay yung Thursday, yung nakahapon. Pagdating na pagpapacheck up, naroon. Nagpuno na ako pagdating sa bahay. Pagdating ko ng tanghali, hanggang hapon na yun. Ginawa ko na ang mensahe. Dahil nakita ko na yun, nakahanda na itong mensahe ko, subalit hindi pa na isusulat. Kaya nga, bigyan natin ng oras. Bigyan natin ng panahon ang Diyos. Kaya nga sabi ko, hindi basta ang makipag-ugnayan o maglingkod o tumayo. Bigyan natin ng oras ang salita ng Diyos. At hindi ito basta-basta. Kailangan ito ay maranasan mo sa iyong buhay. Ang sabi na, a word from God may be delivered by the third party. By the third party or the second party or the fourth party kung sino man yung nagtuturo o kanino man gagaling. But we must always go to the original source. Yun ang ating tatandaan. Ito ay personal encounter sa Diyos. Ito ay napakahalaga. Kaya mabuksan natin ang ating banal na kasulatan sa Job 22 verse 27. Ito ay napakalinaw. Job 22 verse 22. Ang sabi, inyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo ang kautusan mula sa kanyang bibig at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso. Meaning, kung paano may mga pangangaral tayong narinig sa kung kani-kanino mga aral o ginagamit ng Panginoon. Subalit higit, ang bawat isa ay may personal encounter with the Holy Spirit. Ito ang sinasabi ng Job 22 verse 22. Bilang isang tao ay nililis na ng dugo ng Panginoon Jesus, iba yung revelation coming from the Holy Spirit through you. Bawat isa sa atin ay may kani-kanilang pananampalataya or may kani-kanilang ibigay pagdating sa faith ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya hindi pwede makikinig lang tayo.
iyo ng makikinig. At bagamat ang sabi ng ating Panginoon, ang karunungan ay nagsisimula sa pakikinig, at sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang po sa pakikinig. Kailangan ikaw mismo ay mag-aaral pagdating sa salita ng Diyos upang ang Diyos ay kumilos sa iyo. Kasi kung ikaw ay makikinig at hindi ka mag-aaral, hindi ka babalik dun sa original source, hindi ka magkakaroon ng personal encounter sa Kanya, hindi ka mapupuno. Sa utak lang yun, sa isip lang yun, mapupunta. Subalit pag tayo nagkaroon ng personal encounter with the Holy Spirit, saan pupunta yun? Sa puso mo. Dedirekta yun. At bakit iyon ang ninanais ng Diyos? Why? Bakit yun ang ninanais ng Diyos na tayo magkaroon ng personal encounter? Dahil pagka ikaw ay napuno, aapaw. At pagka niya ay umapaw, anong gagawin ng isang kaluluwa? Hahanap ito ng masasalinan. Hahanap ito ng mabibigyan. Upang yung mabibigyan at masasalinan, ganun din ang mangyari. Magamit. Kaya nga, example na nga lang, si Brother Tino. Kung kani-kaninong patay na kararating, kung saan patay na kararating, bakit? Napakahalaga nung mga kaluluwa na yun na sila ay mabigyan ng salita ng Diyos. Kanina, nagkaroon ng daw sa patay. Yun ang napakahalaga. Paano kung hindi walang laman? Ano ang bibigay mo? Ano sasalitain mo? Galing sa isip, hindi yung nagbubunga. Walang bunga ang salita ng Diyos na nanggagaling sa isip. Hindi yung nagbubunga ang sabi ng Diyos. Tulad ng isang buto ng mustasa na natanim. Hindi pwedeng dito sa taas natanim, kundi doon sa kaloob-looban, doon yung itatanim upang tumubo. Pagka sa isip lang yung tinanim, madali yung mabuhan. Kasi mataas, hindi malalim. Kaya kailangan malalim ang pinanggagalingan ng buto na iyong itatanim. Kaya nga napakahalaga ng pakikipag-ugnayan pagdating sa salita ng Diyos. Ang sabi dito, principles and always and ways of God. Principles and ways of God. This is the difference with the life of God and the law of God. Ano ang kaibahan ng life of God and law of God? Ang ibig sabihin ng law of God shows rules, commandment, reveal, sins, defines right from wrong, and brings condemnation because no one can keep it perfectly. Yun daw ang ibig sabihin o kahulugan ng law of God. Ano naman yung life of God? The Spirit, grace, provides internal transformation and spiritual vitality, whereas is a gift of grace through Jesus Christ. Yun daw, ang buhay daw ng ating Panginoong Jesus. Dahil nga ang ating Panginoong Jesus ang ating tinatanggap. Ang buhay ng Diyos Ama ay iba sa buhay ng ating Panginoong Jesus. Sino na naniniwala rin na magkaiba ang buhay ng Diyos Ama at ang buhay ng Panginoong Jesus? Ang buhay ng Diyos Ama, ano ang ipinatutupad? Law. Batas. Commandments. Ito ang pinatutupad ng Diyos Ama. Ano yung ngayon? Yung kasalanan na nililipin ito, define right from wrong. Yung mga tama tungo sa kamalian and brings condemnation because no one can keep. At doon sa buhay ng ating Panginoong Jesus, yung Spirit, yung grace, na pagka ang Panginoong Jesus ay iyong tinanggap sa iyong puso at buhay, ano ang mangyayari dito? Nagkakaroon ka ng internal transformation na babago. Kaya nga pag sinabing repentance, hindi yung nagsisi ka sa nanay mo. Hindi yung humingi ka ng tawad sa nanay mo, nanay, pasensya ka na, patawarin mo. Nakako ko yung pera mo, nakakupit ko yung pera mo. At pagkatapos, gagawin mo na naman. Hindi yun. Iba yun pagdating sa pagsisisi. Iba yung repentance na nagbubuhat sa Panginoong Jesus. Kaya pagka ang Panginoong Jesus ay tinanggap mo sa iyong puso at buhay, na tunay na pagtanggap. Kasi
pero basta nanalangin lamang. Yun nga yung ginagawa ng iba na yung kanilang kaunawaan, karunungan ay naririnig lamang sa tuktok nila. Wala sa kaloob-looban, naroon na sa tuktok. Bakit nasa tuktok? Walang personal. Nakikipag-ugnayan sa Diyos. Pagpapasala ng 2-3 beses, tapos na, katahayo na. Hindi yung buong isang linggo ay pinagandaan. Upang ikaw ay mapuno ng salita ng Diyos, puro yung nasa tuktok lamang. Kaya ano mangyayari? Pagka doon, nasa tuktok lamang at nagpatanggap ka ng isang kaluluwa, magbubunga ba? No, hindi magbubunga. Panandali alam, magpapakabait. After ng mga 3 araw, balik na naman yan. Why? Hindi natanim sa mabuting lupa. Hindi nanggaling yung buto doon sa kalaliman, sa kaloob-looban mo. Kaya nga napakahalaga noon na pagka tinanggap mo ang ating Panginoong Sus ng totoo sa puso mo, sa buhay mo, kasama ang banal na Espiritu, magkakaroon ka ng internal transformation and spiritual vitality, whereas a gift of grace through Jesus Christ. Yun yung sinasabing, pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, magkakaroon ka ng alin. Change of emotion, change of will, change of mind, change of emotion. Lahat mapapansin mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya napakalaga ng kaunawaan. Ang sabi, yung law of God, this is the Old Testament batas o utusan, yung law of God. Yung life of God, this is the New Testament where Jesus brings salvation. So, you can follow the law. Na pagka ikaw ay tumanggap sa Panginoong Sus, masusunod mo na yung ano masusunod mo. Yung na Diyos ay ibigay sa buhay mo. Masusunod na yun because of Jesus Christ. Because of the Holy Spirit. Doon na natin masusunod. Kaya ang batas ng Diyos sa panahon niya, simula na likhain niya ang tao, hindi nasunod. Why? Wala ang Holy Spirit. Wala, hindi pa kumikilos doon. Bagamat naroon na, hindi pa iyon nagmamanifest dahil ang Diyos ang alam sa buhay ng ating mga unang magulang. Kaya nga dito, napakahalaga ng kaunawaan. Kaya kung palagi mong binabasa ang salita ng Diyos dito, magkakaroon ka ng direktang kaugnayan mula sa Diyos. At dito, ang sabi, where allows Him to speak personally to you. Dito, magsasalita mismo ang Diyos lalabas sa bibig mo. Pagka meron kang personal encounter. Ito sabi ni Brother Tino, di ba? Sumakay sa bus, sa jeep, sa likod ng sabi, gusto mo na nasa Bulacan, umuulan. Ang gusto mo na nasa ibang probinsya, tag-init. Kaya ano sabi ng Brother Tino, ano sagot ng banal na Espiritu sa kanya? Pwede namang gawin ng Diyos na umuulan doon. Pwede namang gawin ng Diyos na umaaraw dito. Biro yun yung karunungan na ibinibigay mula sa banal na Espiritu. Iyon pagka ikaw ay lagi nakikipag-ugnayan darating. Yun yung revelation na nagmumula. Kaya napakahalaga ng revelation. Hindi naman puro isip. At dito, another topic ito is conditional. Something marvelous takes place when you decide to activate these 3 keys. Ang sabi sa Job 22 verse 23, kung saan yung mga banal na kasulatan, sa Job 22 verse 23, it's conditional. Ang sabi sa Job 22 verse 23, kung ikaw ay bumabalik sa pagkalian sa lahat, ay tayo ka. Kung ilalayo ang kalikuan sa iyong mga balat, sino nakakaunawa nito? Kapag daw ikaw ay bumabalik, kanino? Sa makapangyarihan. Sino yung makapangyarihan? Ang Diyos. Ano ang sabi? Matatayo ka. Matatatag ka. Kung ilalayo ang kalikuan sa iyong mga balat,
spiritual, nang tanggapin natin Panginoong Jesus doon, ilalayo tayo ng banal na Espiritu. At doon, magagawa na natin yung kalooban ng Ama. Yung kanyang mga loob na sinasabi. Kapag ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo buhay at ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, doon makakikilos ka, matatatag ka sa pamamagitan ng paglakad saan? Sa kabanalan. Sa kabanalan. Kaya dito, napakalaga natin maunawaan ang bawat salita na binibigkas at binibigay ng ating Panginoon pagdating sa banal na kasulatan. Ito ang madalas na sinasabi ni Brother Tino na, be holy, for He is holy. Hindi ko nasasabi ng paghinatawad. Kung ito ay tunay na pagbabago, dito pumapasok yung humility, humbleness, love, and Christ-like character. Pagka ikaw ay papasok sa holiness. At pag ikaw ay ating naipabuhay, dito ngayon papasok yung plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung mas mabuti at naaayon sa kanyang perfectong panahon or perfect time. Dito hindi ikaw ang susunod sa pagpapala. Hindi mo susundan yung pagpapala, kundi ang pagpapala ang susunod sa iyo pagka ikaw ay sumusunod sa Panginoon. Ang sumusunod ka sa lahat ng kanyang plano at layunin, utos. Pag may mga gawain, narunong ka. Pag may mga fellowship, narunong ka. Nabibigyan mo ng oras lahat ng ito pagdating sa pagsunod sa Panginoon. Hindi mo kailangan habulin ng pagpapala. Ikaw ang mahabulin ng pagpapala. Kalapakan natin ang Panginoon. The gift of God is preparing for you is conditional. Dito malinaw na kung tayo ay babalik sa Diyos, lahat ng kanyang treasures na nakaimba sa kanyang storehouse, ito ay isasalin sa kanyang mga anak na masunurin. Ang Diyos meron siyang storehouse, meron siyang maimbakan ng pagpapala. Kaya na meron awit doon, storehouse. Di mo alam, mayroong awit yan. Basta meron nun, storehouse. At doon, lahat na naroon, lahat na nakaimba, doon isasalin ng Diyos ang lahat ng ito sa iyong pangangailangan. Dito, nasabi, the gift of God is preparing for you is conditional. Dito malinaw na kung tayo ibabalik sa Diyos, lahat ng kanyang mga pagpapala na inihahanda sa buhay ng bawat isa sa atin, ito ay kanyang sasalin. Huwag ka lang magiging makupal. Huwag ka lang magiging tamad. At pagka ikaw ay bumabalik sa presensya ng Diyos, ang salita rito, the promise are the result of, number 1, getting acquainted with God. Number 2, making peace with Him. And number 3, having His Word written in your heart. Now, you are ready for the transfer of heavenly treasures. Ito ay salita ng Diyos sa Hope 22 verse 24. Buksan niyo yung mobile na kasulatan. Sa Hope 23:22. Sa Hope 22 verse 24. At ang sabi, at ilalagay mo ang iyong kayamanan sa alabok at ang ginto ng Ophir sa gitna ng mga bato ng mga bagis. Meaning ito ay spiritual. Spiritual ang mga salita nito. Nakakahulugan ng higit ang spiritual relationship kaysa mga natural na bagay o yaman ng tao. Kaya laging sinasabi sa bawat isa sa akin, iba ang paglakad sa spiritual at iba ang paglakad sa natural. Merong lumalakad in the natural realm at merong lumalakad in the spiritual realm. Dito marami sa mga Kristiyano, sila ay naniniwala na sila ay lumalakad sa Espiritu. Dahil na sila ay sumusunod, sila ay sumasama sa mga crusade, sila ay dumadalangin din. Pero tulad na sinasabi ko, bago yan lumakad pa, yan naman nasa sa bahay nila, ano lang ang pinakikinggan niya. At sabi namin sa dati natin kasama, pag may utos na, iyon na yun, hindi pwede yun, walang ganun. Diyos lang ang mag-uutos, hindi yung leader. Yung leader
source. Yun ang sinasabi. Back to the original source. Hindi lamang yung third party na nagbibigay ng salita ng Diyos, kundi yung mismong original source. Doon ka babalik upang makakilos, upang mapuno ka ng salita ng Diyos. Tulad ng ating mensahe sa mga nakaraan, may dalawang uri ng pagsunod sa Diyos, spiritual realm and natural realm. Para marami, lumalakad na sila sa spiritual but into the natural realm para sila lumalakad. Walking in faith in the wrong way. Pag lumalakad ka sa Espiritu, ito ay may resulta. May resulta. At kailangan ang resulta nito is spiritual. Hindi natural. Bagamat yung pagalingan, kailangan makita mo na yung pinagaling na yun ay magmanipis doon ang salita ng Diyos. At siya rin ay makasunod doon sa inauutos ng Diyos. Dito, napakalaga na aking mga kurwaan. Buksan ninyo yung mga banal na kasulatan sa Job 22, verse 25. Dahil na ang mensahe ito ay ibinigay ng Diyos sa lalaking si Job. Kung bakit si Job ay naging masunurin at naging matapat maging sa lahat ng kanyang naranasan sa kanyang buhay. Ang sabi sa verse 25, ang makapangyarihan sa lahat ay magiging iyong kayamanan. Meaning, siya talaga ang ating kayamanan. Walang iba. Yung ating kayamanan tinatanggap, ito ay pang-sandalian lamang. Subalit, ang ating nilalakaran talaga ay yung kayamanan na ang walang hanggan. Na maranasan ang buhay ng bawat isa sa atin, maging sa pagbabalik ng ating Panginoong Sus. Iyon ang kailangan natin maranasan, ang buhay na walang hanggan. At iyon ang dakilang kayamanan na sinasabi ng ating Panginoong Sus. Sabi, at mahalagang pila sa iyo. Kasunod, yung nais na gawin ng Diyos sa buhay mo, na pangmalanggan, yun daw ay pila sa iyo, mahalagang pila sa buhay mo, na kanyang ibibigay. Meaning ang Diyos ay ating tunay na yaman. Wala lang iba. Kapayapaan, alam yung kapayapaan. Kahinuran ng pag-iisip, kagalakan, pag-ibig, kaligtasan. Iyon ang iyong maranasan. And even in the natural, tayo ay pagpapalain. Hindi pwede hindi. Pag ikaw ay pinagpala in the spiritual, pagpapalain ka in the natural. Mararanasan mo ito sa iyong buhay. At ako ay nagpapasalamat sa Panginoon, bagamat hindi ganun kalalaki ang dumarating na pagpapala in the natural. Natutuwa ko, kitang-kita ko yung pagkilos, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon sa lahat ng iyong pangangailangan. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Dahil ito ay pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, kaya ito ay kanyang papangyayariin. The window of heaven will open. Another topic ito. The window will open. At itilingin mo ang iyong mukha sa langit. At dadalangin ka upang buksan ang durungawan sa langit upang ibuhos ang pagpapala sa iyo. Dito, buksan ninyo ang inyong banal na kasulatan sa Job 22, 26 and 27. Dito, nakikita nyo, pakinggan nyo mabuti at inyong unawain ang salita ito dahil ito ay napakahalaga. Ang sabi sa verse 26, sapagkat ikaw ay magagalak na ng iyong sarili sa makapangyarihan sa lahat at iyong itataas ang iyong mukha sa Diyos. Sa verse 27, ikaw ay dadalangin sa Kanya at Kanyang titingin ka at iyong babayaran ang iyong mga panata. Dito, napakahalaga na ating makita kung ano ang ninanais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin upang makamit ang pagpapala. Anong nais niya? Simple. Obedience. Yun lang. Obedience. Susunod tayo sa utos at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin upang buksan ang durungawan sa langit at ibuhos ang pagpapala
of God will rest on you so abundantly. You will experience what is written in Malachias 3:6. Dito mararanasan mo raw kung ano yung nakasulat sa Malachias 3:6. Ngayon, buksan ninyo ang mga banal na kasulatan sa Malachias 3:6. Kahulilian na ito, naman sa salusaluhan. May silamang ito, subalit ito ay napakahalaga. Ano ang sabi sa Malachias 3:6? Babasahin ko. Dalhin ninyo ang buong isang bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aming bahay. At subukan ninyo ako ngayon. Nasabi, now. Subukan ninyo ako ngayon, now. Subukan ninyo makipagkain sa kayo sa Diyos. Makipag-ugnayan kayo sa Diyos. Habang kayo ay nakakaroon ng personal encounter with the Holy Spirit or with God, subukan niyo siya. Nasabi, subukan ninyo ako ngayon. Sa bagay na ito, sabi ng Panginoon, ng mga huko, kung hindi ko bubuksan ang iyong mga dungawan. Di ba nakita? Ito lagi natin itong binabasa. Subalit kung ito ay iyong hihimayin, alam niyo ba? Ano raw ang bubuksan? Ano? Anong bubuksan? Dungawan. Sino babasa? Basahin mo. Malaking stress, sige, basahin mo. Basahin mo na yan. Para makaunawaan yung mabuti. Unawaan natin mabuti ito. At kasi ito lagi natin itong sinasabi. Lagi mo natin itong narinig sa mga nangangaral. Malaking stress, O Brother Tino, basahin mo na lang. Brother Tino. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit. Ang mga, nasabi, Mga dungawan. may bago yung ang nasunod yung ang mga, ibig sabihin, hindi lang isang bintana. Mga, dito kung iyong iisipin at iyong unawaan, ang mga dungawan, meaning maraming dungawan ang bubuksan. Minsan pag tayo ay nananalangin at tayo ay nagkakatipon, ano sinasabi? Bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit. Hindi na natin nakikita yung mga sa dami ng mga mananampalataya. Hindi kayo pwedeng isang bintana lamang ang bubuksan. Kaya maraming mga bintana ang bubuksan upang lahat ang inyo at ating pangangailangan ay matupad. Amen. Lahat ay mabigyan ng kanilang mga pangangailangan. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Meaning, marami, hindi lamang isang dungawan, kundi maraming mga dungawan ang bubuksan para sa pagpapala, para sa pangangailangan ng lahat. Dahil maraming ang tumadalangin, marami ang nangangailangan ng pagpapala in the natural and in the spiritual. Kaya nga, lahat ng ito ay mararanasan ninyo. Amen? Bubuo sa inyo lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya nga, ang susi, obedience. Pagdating sa pagpapala, sa lahat ng sinasalita ng Diyos at ang gusi ng harina at langis ay hindi mahuhusan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo tayo lahat. Sambahin natin ang Panginoon. Bago tayo